naman po, when you meet someone for the first time, ito yung sa self-introduction natin, di ba? You say, hajimemashite. Hajimemashite. It's from, yung origin niya, no? Hajime, which means beginning. Ayun, start or beginning. So, hajimemashite. First time mong ma-meet or makilala ang isang tao, then you can say, hajimemashite. Okay? Next, 大丈夫です。大丈夫です。大丈夫 means okay. Okay? And then, adding des sa dulo makes it polite. So, 大丈夫です。Without des, pwede naman. 大丈夫、大丈夫。大丈夫 means okay lang, okay lang. It's okay. Yun. Sinong okay? Well, depende sa subject. Sino bang pinag-uusapan natin? Ako ba? I'm okay? 大丈夫. Siya ba? Okay lang siya? 大丈夫. Okay? Yung bang idea ba? Yung project ba? Yung ano ba? Yung event ba natin? Okay ba? 大丈夫. Okay? So, 大丈夫 means okay. Depende sa kung ano yung topic, kung ano yung pinag-uusapan, it can be used, no? Very flexible yung 大丈夫です can be used sa tao, sa idea, sa bagay, sa events. So yan, 大丈夫ですよ. Okay? Sa actions, yan, 大丈夫です. 大丈夫. Okay? Now, next one is see you. See you is mata ne. Mata ne. So, mata is again actually. Mata ne. Yan. So, see you again. No? Yung ne sa dulo makes it softer. No? So, other expressions na similar sa see you ay mata na, for example, pag lalaki. Siguro mapapanood nyo to sa mga anime, ganyan. Pag lalaki yung nagsasabi ng, sige, bye-bye, see you na. See you sa susunod. No? See you next time. See you next time. Mata na. Ayan. Instead of ne, na. Yung ginagamit nila kasi it's more kakoi or medyo mas manly, no? Cool pakinggan. Mata na. So yung na is lalaki yung gumagamit niyan. But mata ne can be used by girls or guys, pwede. Mata ne is just the common see you. Mata ne. Okay, or you might also hear and ja. Ja ne. Okay. Ja ne. So ja. Parang then see you again. Parang ganon. Ja. 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 Mata. To ka. Yan. Ja mata. Ja mata means then. Again. See you again. So parang ganon siya. Mata is again. Ja is then. No? Okay. So jane. Jane. See you then. Parang ganon siya. See you then. Ja mata. Mata na. Ayun. Ganyan po yung mga pagsabi ng bye sa kanila, no? When you part ways, bye-bye na. See you next time. Mata ne. Mata na. Ja ne. Ja mata. Okay, ganun. Now, hindi sila nagsasabi ng bye. Hindi sila nagsasabi ng bye, katulad sa English na bye, goodbye. 'Di ba sa English, it's very casual to say goodbye. Okay? Sa Japanese po, yung goodbye nila is sayonara. Now, sayonara, ginagamit lang to um when you are going to part ways na indefinite yung pagkikita nyo ulit. Na parang hindi kayo sure kailan ulit kayo magmi-meet, no? Magkikita-kita, ganyan. So, halimbawa, no? Lilipat na ng ibang school yung classmate mo. Then you can say, sayonara. Halimbawa, lilipat na ng ibang lugar yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, punta na sa ibang city, no? Sa ibang probinsya na. So then you can say sayonara. Merong mag-a-abroad, then sayonara. Okay? Or naghiwalay na kayo. Naghiwalay na kayo ng girlfriend mo. Then di mo na alam kailan pa kayo ulit magkikita, no? Kasi break na kayo. Then you can say sayonara. So when there is
a situation kung saan hindi na kayo magkikita ulit ng medyo matagal-tagal, then you can use sayonara. Pero kapag next week lang magkikita naman ulit kayo, bukas lang magkikita naman ulit kayo, or next month alam mo naman na magkikita kayo, mata ne lang. Mata ne, jane, ganon. Mata na, jana. Okay? So, ganon yung way of saying goodbye. Okay? See you. Yan, ganon. Mas ganon yung see you nila kesa sa goodbye. At again, yung sayonara is only for situations when medyo matagal-tagal yung hindi nyo pagkikita. Pero, note that, yung sayonara, ginagamit yan sa school. Kapag yung mga teachers at mga bata nag-goodbye sa isa't isa. Eh bakit yun? Pwede. Yun lang po yung gamit niya na acceptable sa daily daily use kapag yung kids like sa elementary, sa even sa daycare, even sa kinder, sa high school, when the children or the students and the teachers say goodbye to each other, they say sayonara, sayonara, ganyan. Hindi siya for other situations like yun nga, yun tulad nung na-explain ko kanina. Hindi siya for other situations like yung nag-goodbye ka sa friend mo, oy bye, see you tomorrow. Hindi ka magsasabi ng sayonara. Okay? Ayan. Okay, sana po meron kayong mga natututunan ng mga um, bits of pieces of cultural notes po. Cultural notes, lalo na yung mga hindi nakatira sa Japan, no? Of course, these things are what you can observe on a daily basis pag nasa Japan ka. Pero pag wala ka sa Japan, ayun, it's good to know na these uh, expressions have usage na depende sa situations. Hindi lang yan basta-bastang ginagamit. Okay? Next. Kyotsukete kudasai. Ki o. Ito yung o na, ano siya? Wo. Okay? So, sa sentence, yan yun. Ki o tsukete kudasai. Ki o tsukete kudasai. Ki o tsukete kudasai means take care. Or actually, be careful, no? Be careful. Be careful. Yan. So, be careful as in pag may ginagawa kang activity. Halimbawa, meron kang something na dangerous na ginagawa, no? Or something na pwede kang masaktan or ganyan, or something na uh, kailangan mo mag-ingat. Then, a person might say, kiotsukete ne, kiotsukete, kiotsukete kudasai ne. May ne sa dulo, pwedeng wala. Kiotsukete ne, kiotsukete kudasai. Means, be careful with what you are doing. Ayan, kiotsukete kudasai. Now, meron din siyang take care, no? Halimbawa, yun nga, may dumalaw sa'yo na friend mo, then aalis na sila. Usually, mga naka-car naman yung mga tao, di ba? Pag um, nagmi-meet sila, ganyan, o mag-meet sila, o alis na sila, aalis na sila, uwi na sila sa kanila, no? Then you can say, kyotsukete kudasai ne, unten kyotsukete ne. Unten is driving. Ayun, so, kyotsukete ne. So, parang ganon. So, take care. Okay? Yan. Next, wakarimashita. Wakarimashita means understood or I understand. Wakarimashita. So, halimbawa, may inexplain sa'yo, naintindihan mo. Wakarimashita. Okay? May sinabi sa'yo, na-gets mo. Wakarimashita. Okay? Yon. Paano naman pag hindi mo naintindihan, hindi mo na-gets? Wakarimasen. Wakarimasen. Or I don't know. Halimbawa, meron kang um, kausap no, or katrabaho, for example, may tinanong sa'yo, kaso hindi mo alam yung sagot. Sumimasen. Wakarimasen. Wakarimasen. I don't know the answer to that. I don't know. I don't know the answer to that. Ayan. Wakarimasen. Sumimasen. Ayan. Sorry, I don't know. No? Wakarimasen. Ayan. I desu ka? Okay. And then,
お疲れ様です。お疲れ。お疲れ様です. Ayan. Yung お疲れ様です is um thank you for your hard work, thank you for your effort. Sa workplace, no? Lagi yan maririnig mo, お疲れ様です。お疲れ様です. Meaning, um, you're just saying thank you for your efforts, ganyan. Halimbawa, there's a task, may natapos kayo na task, ganyan. お疲れ様です. So, thank you for your efforts. Thank you for your hard work. お疲れ様です. お疲れ様です. Now, there is a variation nito. Yung お疲れ様でした. お疲れ様でした. Ano naman yan? Okay. Yung お疲れ様でした naman, pag desta na yan, deshita. Okay. Pag desta na, ito. Yan. Karaniwan maririnig nyo yan sa end of the day or end of the work day. Kunyari, ano, halimbawa, sa meeting, no? Sa meeting, merong final meeting bago mag-uwian yung mga employees. Then, they might say, otsukare-sama deshita. So, thank you for today. Thank you for your hard work today. Ganon. Otsukare-sama deshita. Ganon siya. So, when something is finished na for the day, tulad nun, yung buong trabaho nyo tapos na, otsukare-sama deshita. Okay. Pero pag within the day lang and may mga tasks, little activities dyan, and you might hear yung mga employees, nagsasabihan sila ng otsukare-sama desu, otsukare-sama desu to each other. Ayun. Otsukare-sama desu, otsukare-sama desu. Ganun. So, thank you for your efforts. And again, pag uwian na, o tapos na yung trabaho natin, otsukare-sama deshita. Otsukare-sama deshita. Okay? Ganun po. And Japanese people, kung mapapansin nyo po, they really use a lot of greetings and mga ganitong expressions, no? For them, it is very valuable na it's part of your work ethics na you greet you greet your coworkers even at home, no? Yung kanilang values sa bahay na pag dumating ka ng bahay, magsasabi ka, I'm home, tadaima. Pag aalis ka ng bahay, magsasabi ka na, ittekimasu, alis na po ako. Tapos yung naiwan sa bahay, sasabihin sa'yo, itterasai, o please go and come back. Ganun sila. There are exchanges of little, ano ba to, mga one-line expressions na to them, it is valuable, no? Siyempre, it is polite to tell people na, alis na po ako ha, ittekimasu. Pag dumating ka, hindi yung tahimik ka lang na papasok ng bahay, they announce it na, tadaima, nandito na po ako, nakauwi na po ako, tadaima. Ganun sila. No? So, ganun din po sa workplace. You greet in the morning, ohayo gozaimasu. When you don't greet, no, masama ang tingin nila sa'yo kapag hindi ka marunong bumati. So, always be polite. Um, always use the correct expressions. At yun nga, kapag mga ganyan, no, halimbawa, meron nagsabi sa'yo na otsukare-sama desu, you have to respond back with otsukare-sama desu. Yun, ganun. So, hindi siya yung culture nila, no? Hindi sila yung mga walang pakialamanan. When it's mm, paano ba? It's very important, no, that you show respect. Yan, through words and greetings. Yun siguro, ganun. Sa Japanese culture, you show respect by greeting your even your neighbors nga no, by greeting the people around you sa workplace man yan or sa bahay man yan. Ayun po. Okay? Yan. Okay. Now, repeat after me pala. Okay? Hajimemashite. Daijoubu desu. Mata ne. Ja ne.
じゃあまた。さようなら。気をつけてください。気をつけてください。わかりました。わかりません。お疲れ様です。お疲れ様でした。Okay? One more time pa nga. One more time. はじめまして。大丈夫です。またね。またな。じゃあね。じゃあまた。さようなら。気をつけてください。わかりました。わかりません。お疲れ様です。お疲れ様でした。Ayun. Okay. Right. Yan. So, last page na lang ito. Okay po, last page na lang. はい。じゃあ、頑張ります。頑張ります means I'll do my best. はい、頑張ります。I'll do my best. 頑張ります。Okay? Next, 頑張ってください。頑張ってください。Yan. 頑張ってください means please do your best. So, kapag nag-cheer ka ng ibang tao, uy, kaya mo yan, do your best. Kaya mo yan. Gambatte ne. Gambatte kudasai ne. Yun. Gambatte. And then you can add ne. Gambatte ne. Or gambatte kudasai. Gambatte kudasai ne. Pwede yon. No, pwedeng lagyan ng ne. It softens the tone. It makes it more parang ayun, it softens the tone and more friendly yung approach, ganyan. Okay? Gambatte kudasai. Next, ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと is a little, no? A little. Konti lang. Yan. Matte means wait. Yan. And then kudasai is please. So, please wait a, a little for a while. Ayan. So, please wait for a while or for a little time. Ayun, no? For a moment. Yan. Okay? ちょっと待ってください. Okay? Yan. And then, next one. これをください。これを. So, eto na naman yung particle o. Object marker. Wo dapat ang itatype, okay? Pero, you can pronounce it as o. これをください. This. This. So, yung kung ano man yung bagay na hawak mo or malapit sa'yo, kore. Kore o kudasai. So, yan. Next. おいしいです。おいしいです means masarap. Okay? It's delicious. Pero, eto pala, no? Common na mistake ng ibang tao. Sa Japanese po, pag gusto mong sabihin mukhang masarap, di ba? Mukhang masarap. Hindi mo pa natitikman, hindi mo pa kinakain, no? Nakita mo pa lang. Nakita mo sa TV, nakita mo sa display, nakita mo sa menu, no? Mukhang masarap. Then, ang sasabihin mo po, hindi oishi. Okay? Yung oishi, natikman mo na. Alam mo na yung lasa niya, kaya nasabi mo na masarap siya. Kaya oishi desu, kasi natikman mo na siya. Pero pag hindi mo pa natitikman, nakita mo lang, pero parang nasasarapan ka sa kanya sa itsura niya lang, then you wanna say it looks delicious. So yun, oishiso. Oishiso ang dapat mo pong sabihin. 美味しそうですね。美味しそう。Ayan. 美味しそうですね. Mukhang masarap. Yan. So, yung desne is para siyang ano, no? Parang ganon. Halimbawa, 美味しそうですね. Mukhang masarap, no? Mukhang masarap, no? Ano siya? Asking for agreement na yung kausap mo mag-a-agree sa sinasabi mo. 美味しそうですね. Mukhang masarap, no? Ayun. Pero pag
ikaw lang gusto mong sabihin na, ay, mukhang masarap. Oishiso. Oishiso. Okay? Mukhang masarap. Looks good. Looks delicious. Ayan. Okay? So again, wag po agad-agad magsasabi ng oishi kung hindi mo pa naman natitikman yung pagkain. Okay? If you wanna say it looks delicious, oishiso. You add so. Okay, lagyan natin ng so. Yan. Okay. I desu ka? Okay. Sana po naintindihan ha. Alright. Next. Mo ichido. Mo ichido. Ichido? Ichido means one time. One time. So, mo ichido means one more time or once again. Isa pa. Ano? Isa pa. Mo ichido. So, isang ulit pa. Okay? Ano siya eh? Ichido means one time, doing it one time. So, mo ichido is isang ulit pa, isang beses pa. Okay? Yan. Mo ichido. Plus, if you add onegai shimasu, then mo ichido onegai shimasu. One more time, please. Once more, please. Once again, please. Mo ichido onegai shimasu. Okay? I desu ka? Alright, next. What is I have or there is or meron, ayun, in Japanese? Yan, yun ay arimasu. Arimasu. Arimasu means there is. Kailan yan ginagamit? Okay? Kapag mga bagay. For things. Ito, no? Things. Bagay lang ha. Things lang po ha. Okay? Sige, lagay ko dito. Pag things, arimasu. Okay? Arimasu. Halimbawa, merong pera. Okane ga arimasu. Okane ga arimasu. Okane ga arimasu. Okay? Merong bundok. May bundok. Yama ga arimasu. Ayan. So, ganun. Pwedeng maliit na bagay, malaking bagay yan. Basta, meron. Presence. No? Meron. Arimasu. May bundok. Yama ga arimasu. I have money. May pera ako. Okane ga arimasu. So, pwede rin yun, no? For your own possessions, no? Meron akong bahay. Ie ga arimasu. Pwede rin siya sa mga events like may test. May test. Bukas may test. Testo ga arimasu. Okay? May trabaho ako bukas or sa isang araw. Shigoto ga arimasu. Yan, may work, no? Shigoto. Shigoto ga arimasu. Okay, so arimasu is presence of things. Mga bagay-bagay. Okay, mga bagay. Okay? Testo ga arimasu, may test. Shigoto ga arimasu, may trabaho. Yama ga arimasu, may bundok. Okane ga arimasu, may pera. Now, paano naman pag wala? Wala. Walang bahay, walang pera, walang bundok, walang test, walang trabaho. Ayan. Then, change nyo lang yung arimas na part into naides. So, naides, nai, wala. Pang things lang to ha. Okane ga naides, walang pera. Yama ga nai, walang bundok. Yama ga nai desu. Testo ga nai desu. Walang test. Shigoto ga nai desu. Walang trabaho. Okay? So, ganun lang. Arimasu, meron. Nai desu, wala. Pero again, kailan ginagamit? Pag objects, things. Pwedeng abstract things tulad ng shigoto. Okay? Okay? Pero pag tao, sabi natin, may tao. Pag hayop, may pusa. Pag insekto, may bubuyog. Okay? Pag mga living things like people, insects, animals, pag ganyan,
hindi na arimas. Okay? Sulat ko po dito sa taas. Type natin dito. Pag there is or there are, no? Sa Japanese kasi walang singular, walang plural. Yung is at are, hindi nila walang difference yung is and are, no? Arimas can be there is or arimas can be there are. Okay? So there is a person or I have, yan, person to, no? People. So halimbawa, I have a sister, ganyan. I have a mom, I have a brother, I have a child, yung mga ganyan, no? Yun ay for people to ha, or for animals, or for insects yan ha. Then, ang sasabihin mo ay imas. Okay? Anong sasabihin? Imas. Okay po, not arimas. Yung arimas ay para lang sa mga bagay. Okay? Pagka people, animals, insects, meron imas. Okay? So, paano sabihin? Ay, may tao doon. Ba, nakita mo doon. Ay, may tao doon, no? Hitoga imas. Toga imas. May tao. There is someone over there. There's a person. Hitoga imas. Okay? Meron akong meron akong kapatid. Yan. Kyodai ga imasu. Yan. May kapatid. Kyodai. Kyodai is brother or sister. Okay, let me type it na lang dito. Hito ga imasu. There is a person. Kyodai ga imasu. We can say he or she or I have. Yan. Yan, no? Siblings. So, brother, sister, kyodai. Brothers, sisters. Okay, kyodai. Ano pa? Palitin ko lang to. Okay. Yan, no? Oh, merong ay may pusa. May pusa. Neko ga imasu. Okay? There is a cat. Okay? Ganun po kapag there is a person, an animal, an insect, no? Insect, ano pa ba? Insect, lamok. Lamok. Kaga imasu. Yung lamok ay ka. Ayan. There is a mosquito. Okay. Ayan. Now, paano mo naman sasabihin na wala? Okay? Kanina, walang bagay, no? Naides. Dito naman, walang tao, there isn't, no? Or there isn't anyone. I don't have. Wala akong kapatid. Okay? Yan. Pagka ganyan naman, ang sasabihin natin ay imasen or inaides. Yan. Inaides. Yan. Wait lang. Inaides. Or you can also say, no? Imasen. Imasen. Okay. Inaides or imasen. Anong pinagkaiba niyan? Well, yung isa, more conversational. Etong inaides, yan yung more conversational. Halimbawa, ay, walang tao. Stoga, inaides. Okay? Inaides, wala. Pwede rin na imasen, wala. Wala akong kapatid. Kyodai ga imasen. Imasen. Inaides, walang kapatid. Walang pusa. Neko ga inai desu. Neko ga imasen. Walang pusa. Walang lamok. Kaga inai desu. Kaga inai desu. Kaga imasen. Okay? Ayun. O dito pala no, yung nai desu is
conversational. Now, yung more formal niyan na word ay arimasen. So, you can say nai desu or you can say arimasen. Okay? But arimasen, ginagamit naman siya, no? Pero nai desu kasi yung more conversational form ng arimasen. Okay. Okay po? Yon. So, ides ka. Okay. Basahin po natin ha, mula dito. Okay. Gambarimasu. Gambarimasu. Gambatte kudasai. Gambatte kudasai. Chotto matte kudasai. Chotto matte kudasai. これをください。これをください。おいしいです。おいしいです。And then, pag mukhang masarap, おいしそう。おいしそう。もう一度。もう一度。You can add お願いします。もう一度お願いします。もう一度お願いします。You can say that, no? Kapag yung kausap mo, hindi mo siya masyadong naintindihan, gusto mong ipaulit yung sinabi niya sa'yo. Ay, gusto mong ipaulit, yes, yung sinabi niya sa'yo. Ayun, gusto mong ipaulit yung sinabi niya sa'yo and you wanna say, please say it again. Can you say it one more time? もう一度お願いします。もう一度お願いします。Okay? Ayun. Then, あります。meron. お金があります。山があります。テストがあります。仕事があります。or, pag wala naman, ないです。ありません。ないです。ありません。Okay? Now, there is, or I have, for people, animals, insects, you say います。います。人がいます。兄弟がいます。猫がいます。蚊がいます。There isn't, or I don't have, いないです。いません。Okay? Yun. So yan, no? Ang dami nyo pong natutunan ng mga expressions from this lesson. And marami pa tayong may encounter na mga expressions and mga grammar patterns sa mga susunod na lesson, no? So, for now, hanggang dito muna yung hiragana. Okay? Yan po. Congratulations dahil natapos nyo na ang hiragana, characters, and mga rules sa pagbasa at pagsulat ng hiragana. Okay. Now, okay, don't get confused po ha, kasi, okay, may mga handwritten letters na medyo hindi kahawig ng mga typed letters, depende sa font. Okay? So, minsan, nalilito yung mga students na parang, ay, hindi pa to natuturo sa amin. Parang wala naman akong ganitong character na na-encounter sa lesson. Bakit may ganito sa book? Or bakit may ganito dun sa printout, sa handout? Bakit may ibang character? Alright. So, actually, sila-sila din po yan. Yun pa din po yan. Medyo naging slightly different lang dahil nga sa font na ginamit. So, yung mga handwritten letters, kung mapapansin nyo, mas ano, 'di ba? Mas makikita nyo yung differences ng stroke. Halimbawa, alam mo na, oh, ito, isang stroke to, ganun. Pero, minsan sa mga typed characters, depende sa font, nagdidikit yung strokes. Nagdidikit sila na imbis na halimbawa, etong fu, no? For example, etong fu. Imbis na 1, 2, 3, 4 strokes. Kung titingnan nyo po ito, at saka ito, ayan, ito 4 na strokes. Okay siya. Pero, ito, parang 2 na lang. 1, 2. Ito naman, 1, 2, 3 stroke. Ayun po, no? Dumikit-dikit yung mga strokes nila. Okay. So, yan. May ganyan. Pero, fu pa din naman po yan. Fu pa din yan. Tulad nitong sa. Itong sa,
Eto, dumikit, no? So, instead na 3 stroke, naging 2 na lang. Yan, 2-2 na lang sila. Yun. Pero kapag handwritten, alam mo talaga, 1, 2, 3 strokes. Yan, ganyan po. So, wag kayong malito. Baka, baka dun sa mga quizzes, no, nalito kayo kasi dun sa paggawa ko ng quizzes, yung mga lumalabas na font is yung ganito, yung mga dumidikit na na strokes, no? Wala kasing option uh, for the font style. Kaya hindi ko mapili kung ano yung lalabas na font style. So, in case na nalito kayo dun sa mga unang quizzes, eto na po yung answer kung meron man kayong katanungan sa isip nyo kung bakit mali kayo or bakit bakit hindi nyo na-encounter yung mga ganong character before. Pero sila pa rin po yan. Okay? So yung a, ganyan, sa, fu, ri, ki, nu, and so on. Okay? Different font styles lang yung naiba. Pero they are the same characters. Okay? Yon. So, that is it for our hiragana characters, for our hiragana lesson. Congratulations! You have finished the whole uh, hiragana workbook. Okay, congratulations po. So, tapos na natin yung buong hiragana workbook. Sa next lesson, katakana na tayo. Okay? Yan.